So, are you ready for the word? Once again, I'm giving you another chance to say amen as much as you could. Yung amen, libre lang po yan. Wala pong bayad. Amen? So, let's open up our Bibles to 3 John. 3 John chapter 2. 3 John chapter 2. 3 John chapter 2. By the way, ang purpose po ng series na ito ay hindi ma-diagnose ang inyong condition. Ang purpose po ng message na ito is for us to understand what the Bible is saying patungkol po sa mga mental struggles that all of us are facing. I already established the truth. Hindi po porke tayo ay may edad na ay hindi tayo dumadaan sa mental struggle or mental depression. So marami lang sa ating magaling magtago. Nanay ka man, tatay ka man, businessman, employee, lahat po tayo kahit estudyante or even 6 years old nowadays, we're diagnosed with depression. That's alarming. And that's interesting at the same time. So 3 John chapter 2. By the way, hindi po ako doktor. Hindi po ako eksperto. Pero naniniwala po ako na may sasabihin ng Panginoon sa inyo ngayong araw na ito. 3 John chapter 2. Sabi rito, "Dear friend, I hope all is well with you, and that you are as healthy in body as you are strong in spirit." Grabe naman, nakaka-touch naman yun. Dear GSMNB Global Family, Dear June, Dear G, Dear Robin, Dear Charo, I hope all is well with you and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. I want to talk to you about on this subject, beating depression. Beating depression. Not excited, as I taught you. Sabi po nung TED Talk na pinapanood ko the other day, ang tao daw po ay may iba't ibang mga pangangailangan katulad ng malinis na hangin, pagkain at tirahan. Pag tinanggal mo raw itong basic needs natin, ang tao na yon will be in trouble. And I agree with that. Ang hirap kayang mabuhay na nag-i-struggle ka kung ano yung kakainin mo sa susunod na kainan. Agree? Iba nga kakakain pa lang, in trouble na kagad kasi gutom na kagad, ano? Yung wala kang maayos na tirahan, hindi malinis yung tubig na iniinom mo, nakaka-apekto ito sa ating physical and emotional health. Pero sinasabi din ng speaker na ito sa TED Talk na aking napanood na kung ang ating physical body ay may pangangailangan, ang ating psychological health ay may pangangailangan din. Yung pangangailangan natin to be part of something na may meaning at may cause. Yung sense of purpose, yung belongingness. Na kapag tinanggal mo sa isang tao yung kanyang karapatang marinig at makita, sigurado makaka-apekto ito sa ating psychological at ang ating mental health. Totoo naman kahit nabusog ka, kung hindi ka na ma-feeling mo naman ay hindi naririnig ang iyong boses at hindi nakikita ang iyong mga hinaing, sigurado makaka-apekto ito sa ating buhay. At na-establish ko na mga kapatid, last Sunday pa, na kung tayo man ay may anxiety, fear, or even depression is not a sign of weakness. Being depressed is not being demonic. In fact, depression is a result of an unmet need. I say that again. Depression is a result of an unmet need. Merong pangangailangan na maaaring hindi natugunan, lumala. As I said, ang pagiging malungkot ay hindi pagiging depressed. Pero yung prolonged and persistent sadness na hindi na-address could result in depression. Agree, disagree, 1/2, 1/4? 1/4, 1/2, agree, disagree. Do you agree? By the way, in this church, you say amen if you agree. Amen. Ang ganda ng verse na binasa natin. Ang sabi mismo ni John sa atin, "Dear friends, I hope all is well with you." Nung binabasa ko nga ito, sabi ko parang yung intro ko last Sunday. Kamusta ka na kapatid? I hope all is well with you. Na sinasabi ni John sa atin, kung malakas ang inyong spirito, ang aking hangarin, sana ang inyong katawan din ay maging malakas. Now, ang Greek word ho ng salitang I hope all is well with you is a Greek word na ang ibig sabihin ay whole, buo. Everybody say whole. Alam nyo, pag sinabi nyo ang isang tao ay whole, buo. Alam nyo, maraming tao sa atin, akala natin, tayo ay masaya, tayo ay maligaya, but we are broken from the inside. May void, may kulang that only Jesus can fill. Pero kapag sinabi mo ng isang tao ay whole o buo, para sinasabi mo that nothing is broken and nothing is missing. Ulitin ko ulit. Pagka whole,
Pag sinabing all is well with you, Apostle John was trying to say that I hope and I pray that nothing is broken and nothing is missing. That all of your needs, physical, emotional, mental, and even spiritual needs, sana lahat yan ay namimit. And when a person is depressed, stressed, anxious, or fearful, most likely mga kapatid, merong pangangailangan emotionally or even mentally na maaaring hindi na-meet. Ulitin ko po uli, hindi ako doktor, hindi ako expert sa mental health, but I can show you what the Bible is saying patungkol sa mga nararamdaman nating ito na by the way, hindi na po bago kasi dati pa man ay meron ng anxious, meron ng fearful, at meron ng depressed. Can I get an amen mga kapatid? And usually, ang isang tao, base sa aking mga na-research, is that usually natitrigger yung depression ng isang tao kapag possibly nawalan na ng trabaho o kaya ay nawalan siya ng mahal sa buhay. Posibleng kapag siya ay nakaranas ng physical or verbal abuse, it can trigger the depression that a person is experiencing. Ang nakakalungkot lang mga kapatid is that, actually, nakakatakot lang mga kapatid na maraming depressed, hindi halatang depressed at all. If you think about it. Remember, naalala niyo si Robin Williams, na comedian? And he killed himself. I don't know if you heard about Jared Wilson, a pastor, 30 years old. And when I heard about his story a few years ago, I was affected. Alam ni Jenny yan. I was really affected kasi halos kaedad ko lang siya. And yet, he took his life. He committed suicide. Habang nasa series siya ng mental health. Nagsiseries siya ng mental health. Hindi pa niya natatapos yung series, he killed his life. That's fascinating, if you think about it. How come na ang isang taong nagpapatawa, nagpapaligaya, nag-i-encourage is also the same person that is struggling from depression and even worse, taking their lives? By the way, I'm okay. Don't worry about me. Sabi mo sa katabi mo, okay lang si Pastor. Amen? It's scary to think about it. And maaaring sinasabi ng iba sa atin dito, lalo na yung nakapakinig pa nung last Sunday na, Pastor, itong depression para lang sa mga bata to. I think hindi ko naman to kailangan kasi hindi naman ako depressed. And thank God for that. But you know what? Kung hindi ka man depressed, somebody in your family might be depressed. And you don't even know it. And somebody in your family will be depressed. That's why it's really important to talk about it. Kasi kapag nakakaranas tayo ng panic attack, nakakaranas tayo, yung iba sa atin, may kilala ako na merong schizophrenia, yung may delusion, meron silang hallucination, meron tayong bipolar disease or PTSD, stress, anxiety, worry, and millions of people around the world are affected by this phenomenon. And unfortunately, the church is not addressing the issue. We over-spiritualize everything. Na sinasabi natin kapag stress yan, kapag anxious yan, or even depressed yan, mahina siguro ang kanyang pananampalataya. And I believe that it's nothing further from the truth. Maraming tao mapapansin nyo na kapag tayo ay maring ina-assess mo ang sarili mo, depressed ba ako? At mapapansin nyo kapag lumalala yung ating depression, yung dating excited ka, hindi ka na excited ngayon. That's one sign of depression. Yung kakulangan natin sa tulog, yung lagi kang drained, you always feel drained, might be a sign of depression. Yung hindi ka nakakatulog, hindi ka nakakakain, hindi dahil wala kang date bukas. If you know what I mean. Yung ayaw mo na makipag-socialize sa ibang tao na dati naman, very outgoing ka. No? And mapapansin mo yung kaibigan mo, ayaw nang sumama sa inyo, parang ayaw niya na makipag-socialize sa ibang tao, at dahil tinanggal niya yung mga bagay na ito na pangangailangan ng isang tao, ngayon nag-i-indulge siya sa mga bagay na hindi naman dapat siya mag-indulge. Hindi na siya lumalabas kasi buong araw siyang nanonood ng Netflix. Buong araw siyang nagbi-video games. Kasi if you assess the issue, para bagang dahil hindi siya nagsasucceed sa kanyang trabaho, nakakahanap siya ng sense of fulfillment pag nananalo siya dun sa kanyang nilalaro. Do you get what I mean? I'm not saying na porket mahilig maglaro ay addict na. Or should I say, stressed or depressed na. But what I'm trying to say is that all of these things na nabanggit ko could be a sign of a worsening mental health condition. And we should be very, very careful, very alert na ma-address natin at ma-anticipate natin, mapansin natin na posibleng nangyayari sa ating kapaligiran. Correct mga kapatid?
na hindi natin ginagawang coping mechanism, yung mga hobby natin noon na naging addiction na natin ngayon. In fact, even our biblical heroes have experienced it. Let me just show you 4 of our biblical heroes who experienced depression. David, for example, look at this, Psalms 42 verse 11. Ang sabi ni David, why am I discouraged? Look at this. Even David, a man after God's own heart, is questioning his feeling. Bakit ako discouraged? Bakit ang puso ko ay malungkot? I will put my hope in God and I will praise Him again, my Savior and my God. To put this in context, this guy is a man after God's own heart. And yet, he is questioning what he feels. Bakit ako discouraged? Bakit ako malungkot? Malapit ako sa Diyos Ba't ko ito nararanasan? Look at Elijah in 1 Kings chapter 19. Ang sabi ni Elijah, I've had enough, Lord. Take my life. And watch this. One of the triggers of depression. I'm not better than my ancestors. Comparison. Comparison is one of the triggers of depression. I've had enough, Lord. Take my life. Salamat sa Lord. Hindi lahat ng prayer natin sinusunod. Siguro wala nang member ng GSMNB, kakadrama natin, Lord, kunin mo na ang buhay ko. Sabi ng Lord, okay, your will be done. Lord naman, pagdating mo sa langit, Lord naman, nagbibiro lang ako. Huwag naman ganyan. Look at Jonah. In Jonah chapter 4, verse 3, ang sabi ni Jonah, Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live. A sign of hopelessness. Job, in Job chapter 3, verse 26, sabi ni Job, I have no peace, no quietness, I have no rest, only trouble comes. Look at this. 4 of the most admired biblical heroes of our time, of our Christian faith, and yet all of them ay dumating sa point na gusto na rin nilang mamatay. Idamay nyo na si Jeremiah, isama nyo na si Naomi, isama nyo na si Ruth, isama nyo na si Hannah, all of them experience what we may have experienced in our life. Yun nga lang mga kapatid, katulad ng binanggit ko, hanggang ngayon kasi meron pa ring stigma pagdating sa mental health. Pansinin nyo to, pag may sakit tayo sa ating katawan, halimbawa, Pastor Stephen, pwede mo ba akong ipag-pray? Parang may pilay kasi dito sa shoulder ko. Ang dali natin sabihin, oy, okay lang, no problem. Let me support you and let me pray for you. Pastor, na-diagnose po, kailangan i-bypass yung puso ko kasi mahina. Okay, no problem. Let's pray for you. If there's something wrong with our body, whatever it is, ang dali nating i-support at ipag-pray. But if there's something wrong with our brain, people are staying away from us. Uy, baliw yan, huwag ka lalapit yan. That's a stigma. Negative connotation. Baka possess yan, may kasalanan yan, may nagawang kasalanan niya sa past life niya. What? Dati kasing tipaklong yan Pastor. Dating palakayan, Pastor. Amen? Because of this stigma that we face. So anong ending mga kapatid kapag nangyayari ito sa atin? Kapag may lumapit sa ating, Pastor, pag-pray mo ko, I think na parang mababaliw na po yata ako. Parang wala na po ako sa katinuan. Sasabihin na, mahina ka kasi. Tatagan mo ang kaisipan mo, wala kang psychological resilience. Ang ending, people are hiding it or faking it. Kung hindi natin tinatago, pinipeki na lang natin. Kaya nga never, pansinin niyo mga Christians, pag kinamusta mo, kamusta ka na? Sa glory ng Panginoon, I'm better than ever. He turned my mourning into dancing, my sorrow into joy. God has blessed me with so many blessings, but deep inside, He's crushed. Smiling on the outside, but crushed on the inside. And I've already shared my testimony last Sunday. I've gone through depression. At sa dami ng taon na hindi ko yung shinare kasi natatakot ako na husgahan ako ng church, husgahan ako ng mga Christians, husgahan ako sabihin sa akin, Pastor ka pa naman, ba't nakakaranas ka ng ganyan? Hindi ka siguro nagka-quiet time, mahina siguro pananampalataya mo, and every Sunday, I'm preaching and standing here encouraging thousands of people, and I myself is discouraged. I can relate to David. Why am I discouraged? Why is my heart so sad? Lagi naman ako malapit sa Panginoon. Lagi namang nilalapit ko ang sarili ko sa Kanya. Nagpapatugtog naman ako ng Christian song. Lumalabas naman ako at nagpapaaraw katulad ng sinabi ni Pastor last Sunday. Nakikita ko yung mga Facebook post nyo na naglalabas na kayo. Magandang senyales siya. Nag-exercise, no? And yet we are questioning, why am I feeling this way? Ayaw natin gamutin, tinatago natin, pinipeke natin.
And you know what? Even worse, some churches, binaban nila yung mga taong umiinom ng antidepressants at umiinom ng mental health medicines. Because for them, if you trust God, hindi ka iinom ng antidepressant. If you trust God, hindi ka dapat uminom ng gamot. Hindi ka dapat magpa-opera. Hindi ka dapat magpabakuna. Oh, joke. Let's not go there. Let's not go there. Kung talaga may tiwala ka sa Panginoon, ba't nagpapabakuna ka? Let's not go there. So ang tanong, okay lang ba, pastor, na uminom kami ng antidepressant? Alam niyo mga kapatid, many professional doctors are telling us na ang depression is usually a result of a chemical imbalance. Merong chemical imbalance sa katawan na nagagamot ng gamot o ng antidepressant. Para yung imbalance, mabalance. Kinilabutan ako ng lalim, pastor. Ganun pala yun. Amen? And doctors are recommending that na ikaw, kung ikaw ay clinically diagnosed with depression, inumin mo yun. And I agree with that. May tiwala tayo sa Panginoon, pero may tiwala din tayo sa mga measures, tao, doktor na nilagay ng Panginoon sa ating kapaligiran na gagamitin niya ng Panginoon para ikaw ay makarecover. Kung lagi mong iniisip, ayoko na magpagamot kasi ligtas naman lagi ako, huwag kang mag-seatbelt, huwag ka rin maglalak ng bahay kapag gabi. Ligtas ka naman na pala eh. Ba't naglalak ka ng pinto? Di ba mga kapatid? Ginagamit nga ng Lord yung lock ng pintuan mo at yung seatbelt para in case of emergency at sakuna, amen, mas malilesen yung impact sa'yo. You get the point. And sometimes mga kapatid, yung mga sakit katulad ng schizophrenia and bipolar diseases, minsan talagang taon ang binibilang para magamot ito. Pero let me put this in context. Walang problema, walang biblical account na nagsasabing huwag tayong iinom ng gamot kung tayo ay depressed. But, we should always trust sa great physician, ang ating Panginoon. So, what I'm saying is this, hindi masamang uminom, pero I think mas magandang kung tayo ay magiging dependent, hindi sa gamot. Dapat dependent tayo sa ating Diyos na alam nating magpapagaling because doctors can cure but only God can heal. Right? So, we believe that. So, hindi masama, mga kapatid, but we have to be wise as well dito sa mga nilagay ng Panginoon sa ating kapaligiran. So, let me just establish this for a while and let's talk about what are usually the cause of depression biblically. Ano ba sinasabi ng Bible kung bakit tayo ay nadidepress, nalulungkot? O sabi ko nga sa inyo, pwedeng nakangiti pero malungkot. Ang sabi ng Proverbs 12:25, anxiety. Watch this. Anxiety in the heart of a man causes depression. That's very clear. Amen? That's very clear. Ano daw mga kapatid, ang isa, hindi ko sinasabing yan lang ha. Ano ang isa sa mga causes na depression? Everybody? Everybody? Anxiety. Pero don't miss the second, third, and fourth word. Anxiety in the heart. So that means anxiety that you allow inside. Because the community itself is toxic, nakaka-anxious, nakakagalit, nakakapraning, nakakatakot, nakakalungkot. But only those fear and anxiety that you allow in your heart. Okay? In your heart. I say this lagi, mga kapatid. Hindi lumulubog ang barko dahil sa tubig na nasa labas. Lumulubog siya dahil sa tubig na nasa loob. Yung pumapasok ang nagpapalubog sa atin. So, sinasabi ng scripture, yung anxiety na inaalaw po natin na pumasok sa ating puso, it causes depression. Unmet need. Mga pangangailangan hindi na-address. Anxiety na ating pinabayaan. Yung mga worries ng mundo, worries natin sa ating pamilya, paano kami makakabayad? Paano na makakapagtapos ang aking anak? Makakapag-asawa pa kaya ang dalaga ko? May date kaya siya bukas? The worries of the world, ang sabi ng scripture, is weighing you down. Ang sabi ng isang translation. Ang sabi ng isang translation sa verse na ito, anxiety is robbing you of your happiness. Ninanakawan ka ng kaligayahan and it causes depression. So if you ask me the question, biblical approach, ano ang cause ng depression? It's the anxiety that you allow in your heart. It's the toxicity that you allowed in your heart. You have to admit, ang mundong ginagalawan natin is already toxic.
What can you expect sa fallen world? Of course, everything else will fall. It doesn't mean nakagustuhan ng Panginoon yan, but we have to deal with it. Amen. Amen. So it's that toxicity that you allow. Yung toxic environment that you are in. And nowadays, mga kapatid, pansinin nyo sa social media, lahat ng tao na yata, ang dali-dali natin gamitin yung salitang toxic. Ang toxic ng trabaho ko. Ang toxic ng boss ko. Minsan may narinig pa ako, ang toxic ng nanay ko. Mahirap yan. Pero to be fair naman, may nagsabi ding mga magulang na ang toxic ng mga anak ko. Pati yung anak ng kapitbahay, sinama na rin nila. Alam niyo, pag sinabing toxic, kailangan maliwanag lang tayo dyan, ano? Kasi minsan tayo, mahirapan lang ng konti, toxic na kagad. Yung boss ko, toxic. Pero mo, minomonitor kami sa aming pagtatrabaho. Toxic yun? Hindi. Responsibilidad ng boss mo yun. Yes, it's your boss's responsibility to support you, pero responsibility din ng boss mo na i-challenge ka. So, hindi porkit na-challenge ka, toxic na siya. Hindi ako makapag-Facebook, pastor eh. Toxic ng environment na to, magre-resign na ako. No, hindi toxic yun, my friend. Something is wrong with you. Ang dali natin bitawan ng toxic. Toxic yung parents ko, toxic yung... Pag sinabi mong toxic, mga kapatid, ang ibig sabihin lang yan is that you are in an environment kung saan yung iyong health ay nahaharm. Yung well-being mo nahaharm. At yung iyong happiness is jeopardized. Okay? Kailangan klaro yun. Hindi porket napagod ka, toxic ng kumpanyang to. Kaya tinanong mo, parang naka-10 kumpanya ka na sa loob ng 3 taon na. Toxic kasi yung mga ina-applyan kong trabaho eh. Sa 10 trabahong pinasukan mo, sinong common denominator? Ikaw. O sila ba toxic? Baka ikaw. Amen? Kasi toxic. Pag sinabi mong toxic, dapat yung happiness mo is jeopardized, well-being mo is jeopardized, yung iyong health is harmed. Ibig sabihin, napapahamak na yung kalusugan mo. Pinagtatrabaho ka maybe 24 hours, on-call ka lagi kahit holiday, kahit hindi naman binabayaran. You know what I'm saying, mga kapatid? Now, I understand na may mga boss talaga at may mga parents at may mga anak talagang toxic. May mga abusive talagang mga tao. We recognize that. Pero hindi porket na-challenge ka dahil pinagawa ka ng 5-page na report, ay toxic. Balansein lang natin. Pero kapag ikaw ay nasa environment na ikaw ay ini-ignored, minamaliit, you feel bad about yourself, you feel unwanted, insecure, undermined, sa tahanan na puro lagi kang naaabuso verbally, o sa community at sa environment na ikaw ay abused, physical, emotional, or even verbal abuse, now that, we consider that as a toxic environment. We understand that. It happens. Pero you have to understand as well na may mga toxic environment na self-inflicted. Pag sinabing self-inflicted, tayo may kagagawan. Ang toxic ng bahay ko, ang kalat. Yung makalat na bahay could be a sign of toxic environment. Wala makapag-amen. Based sa amen ninyo, alam ko kung sino may malinis na bahay tsaka sino hindi. Amen? Yung hindi nyo inaalagaan ang sarili ninyo, self-inflicted toxic. Na lagi mo na lang sinasabi, ang pangit-pangit ko, parang ganito na lang ako. Mas madalas nga mga kapatid, mas vocal ka pa kapag kausap mo yung sarili mo sa salaman kesa sa mga kaibigan mo kasi lagi ka nagsi-self-talk. Kinakausap mo yung sarili mo and mahina ka talaga, Stephen. Lagi ka na lang ganyan, pumalpa ka na naman. Kamali ka na naman. Self-inflicted toxicity. Victim mentality. You always treat yourself as a victim. Lahat ng away, ikaw ang victim. Lahat ng sitwasyon, posibleng ikaw ang victim. Unforgiveness. Comparing yourself to other people. At yung toxicity na ito, mga kapatid, ang resulta, stress, anxiety, low moral, unproductivity. O kaya naman ang yung productivity o yung iyong results ay hindi nagiging maayos. Just because of this self-inflicted, ikaw mismo may kagagawan. So
So let's evaluate first. No? Bago tayo magpunta sa be strong and courageous, God is holding your hand. God hears your prayer. Let me just evaluate. Is what you're feeling right now self-inflicted? Environment-inflicted? Watch this. Because not everything that you feel is real. Not everything that you feel is real. You may feel lonely, but it doesn't mean you're alone. You may feel ugly, but it doesn't mean you're ugly. You may feel na hindi ka sapat, but it doesn't mean you're not enough. What you feel and what is real is not always the same. Can I get an amen, mga kapatid? Amen? Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, sa buhay na meron tayo ngayon, kung tayo man ay nag-aaral, nagtatrabaho, may mga expectation yan. Pag ikaw ay naka-enroll, may ine-expect ka doon sa school o doon naman sa pinagtatrabaho, pero meron din niya accountability. Amen? Na kailangan nating gawin. Amen? And minsan, yung mga nararamdaman po nating takot, pangamba, lagi ka na lang nagmamadali. Sa toxic ng kumpanya ko, lagi na lang akong late sa deadline. That could be self-inflicted because of your improper time management. Correct? Or posible rin na kaya na-feel mo na-toxicize because of the social media, because social media can be harmful to your mental health. Correct, mga kapatid? Wala yung phone ko ngayon, so dito na lang. Because a social media scroll could be toxic. And boy, how toxic it is right now, especially malapit na ang eleksyon, correct? Lagi lang tayo nakayoko, and nagbakasyon na naman sila sa Boracay. Malaki pa sweldo ko dito, ah. Oh, nasa Europe siya? Utang pa sa akin to, ah. Oh, may jowa na siya? Mas ligawin pa ako dito, ah. Oh, February 13 pa lang, ba't nagde-date na kayo? Bukas pa dapat. A social media scroll could be toxic. Agree? Pansinin nyo to, kapag lobat yung cellphone ninyo, tas buong barkada kayo, lobat cellphone mo, pansinin mo yung mga kasama mo, lahat nakayuko. Hindi ko alam kung nangyari na sa inyo yun. Yung nalobat yung phone ninyo, tas lahat ng mga kasama nyo sa table, tinitignan mo, lahat sila nakayuko sa phone. Sabi niya, nandito tayo, sasabihin mo, nandito tayo para mag-banding. Galit ka no? Pag inugat, lobat kasi phone mo, wala ka rin ma-scroll. A scroll on social media could be toxic. If you are a celebrity, if you are a social media influencer, a mean comment on social media could be toxic. I can relate to that. People who don't know you will say mean and nasty things about you. Pero salamat sa Global Family, minsan pinagtatanggol naman ako. Pansinin nyo sa social media, lahat ng tao may solusyon sa problema ng Pilipinas. Lahat may solusyon. Pag may problema, ekonomiya, grabe, may alam sila sa ekonomiya. Alam nilang paunlarin ang ekonomiya ng bansa. Grabe talaga. Oo. And people always have solutions. And I just wonder, mga kapatid, hindi kaya tinamaan na talaga tayo ng social media toxicity? And sometimes I feel hypocrite to say this kasi may mga toxic behavior din ako. All of us have. Lahat tayo meron. I mean, all of us have toxic behaviors in our life. But all of these things, toxic environment, toxic culture, and toxic behaviors, mga kapatid, must not have a place in your life. I said it again, hindi nyo narinig. Toxic behaviors must not have a place in your life. I said it again. Third time is a charm. Social media, should I say, toxic behavior must not have a place in your life. Get rid of it. Sabi mo sa katabi mo, layas. Hindi yung katabi mo. Amen? Ibig ba sabihin, Pastor, against ka sa social media? No. Our ministry expanded because of social media. I'm not against social media. There are proper ways to use social media. We are learning still kung paano gamitin ang social media in a responsible and the right way because social media will be here for a long haul. Hindi to aalis. If you think na mawawala, it will not, mga kapatid. But what we can do as a Christian is to set boundary.
Again, set boundaries. Why? Because toxic behaviors doesn't have a place in my heart. Toxic behaviors, toxic environment doesn't have a place in my mind. Because God already gifted us a sound and peaceful mind. Nobody believe that. Nobody say amen. Because God already gifted you a sound and peaceful mind. Pastor, paano ko mag-amen? Hindi ko na-feel. 2 Timothy 1:7. Watch this. 2 Timothy 1:7. Ang sabi ng scripture, 2 Timothy, for God has not given us a spirit of fear. Watch this. But of power and of love. Everybody read that. And of a sound mind. Look at the logic of the writer here, si Timothy. Ang sinasabi niya, yung fear na nararamdaman mo, hindi galing sa Diyos. Watch this. Listen. Yung fear, anxiety, stress, depression na meron sa isip mo ngayon, wala yung authority sa'yo. You think meron. Pero yung authority niya, illegitimate. Trespasser yan. Trespasser yan. Illegitimate yung authority niyan. Kaya ang sinasabi ng scripture dito, God has not given you a spirit of fear. Hindi galing kay Lord yan. Ang galing kay Lord yung sound mind. Yun yung kanyang regalo sa'yo. And many of us are struggling to achieve peace of mind. Magpaspa ka. Magbakasyon ka. I-break mo na yan. Hindi mo deserve yung toxic relationship na yan. Wag na sa 15 na kasi may 14 bukas. Mag-resign ka na. Wag na, may 13-month pa. Parang kailangan ko ng peace of mind. But if you think about it, it's already a gift that you already received. Kasi the moment you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, sabi ng scripture, you already have the mind of Christ. Obviously, mind of Christ, hindi depression. The mind of Christ is a sound mind. Actually, in the Greek, yung sound dito is sensible mind. Reasonable mind. Yung isip na may good judgment and good decision. Wow, I love that. I love that. Yung hindi basta-basta nagdi-decision out of emotion. Yung hindi porke 26 na, magiging desperado na mag-asawa. You know what I'm saying? But yeah, they have sensible mindset and, hallelujah, may tinamaan. Amen? They have reasonable mindset, mga kapatid, because it's already a gift of God. Yun nga lang, mga kapatid, marami kang pinapasok na illegitimate authority. Mga trespasser that you allow na mamahay sa iyong buhay, kaya hindi mo na mahanap yung peace of mind. Naranasan nyo yun minsan na meron naman kayong damit, pag hinanap mo hindi mo makita, andun lang siya, hindi mo siya makita kasi natabunan na siya ng ibang damit. What's the solution? Declutter. The solution is to declutter. Declutter the fear, declutter the anxiety, tanggalin yung mga bagay na ito na kumonsumo sa'yo, hindi mo mahagilap ang peace of mind at magugulat ka kapag nawala na yung mga toxic na ito sa iyong buhay. Andiyan ka lang pala, tagal na kitang hinanap. Because you already received and already claimed the promises of God in your life. Ano ang sabi ni Jesus Christ at the cross? It is finished. In essence, sinasabi ng Panginoon sa iyo, it's okay, it's handled, it's under control. And the moment you receive that, it's under control. Whoa! The peace of God kicks in. Biglang gumagana eh. Ando na kasi. Biglang gumagana eh. Yung peace that surpasses all understanding, biglang gumagana because it's already there. Think about it. Pag-usapan nyo sa bahay yan mamaya. Really? Think about it. Because we've been dying to look for peace sa ibang tao. We're dying to look for peace sa ibang lugar. Akala natin Palawan na makakapagbigay ng peace. And Palawan is a beautiful place. I've never been to Coron and El Nido, pero at least sa Puerto Princesa where I've been, Honda Bay Island, shout out sa mga taga Palawan, doon ko first time nakita si Nemo. Sabi ko, hanap kay Nemo, dito lang pala, oh. Hanggang tuhod lang may Nemo na. Pero hindi spa, hindi massage. And it can alleviate what you feel, but it doesn't cure your depression. I'm telling you that. It can help. Amen? But it doesn't. Kasi yung peace, kailangan mo i-activate sa iyong puso. Kailangan mo i-activate yung nandun na talaga. So instead of filling your minds with trash and fear and again, not everything that you feel is real. Not everything that you hear, kailangan pumapasok. Hindi lahat ng kumakatok sa pintuan, pinapagmerienda mo. Correct? Hindi rin lahat ng liligaw sinasagot. Correct?
Pastor, backup plan ko isa. Ikaw naman. Backup to in case of emergency. Why? Because you don't allow toxicity in your life. Masabi nga na scripture, di ba? Do not allow the enemy to bring his foot. Parang yung pinto mo, hindi mo masara kasi nandun siya eh. Nakapasok siya. You have to get rid of it. Kailangan mong palayasin. Again, paparamdam ni Satan sa'yo. Oh, akin ka na, hawak ko na ang isip mo, wala ka na magagawa. Kahit doktor, hindi ka ma-diagnose. Pero sa totoo lang, illegitimate yung authority niya. Illegitimate yung authority niya. Walang lisensya yan. Nagdadrive ng walang lisensya yan. Amen? You have the right as the owner of that mind na bawiin yung iyo talaga. Sa'yo talaga yung sound mind. Pastor, nasanay na akong 3 hours lang ang tulog ko. Hindi yan ang deserve mo. Hindi yan ang deserve mo. Sanay na ako, pastor, na kung ano-ano sinasabi ng boyfriend ko sa akin. Sanay na ako kung ano-ano mga binibitawan. Hindi mo deserve yun. You have the authority to regain control of your mind. My suggestion, fill your mind with the truth of God's Word. That's why it's very important to read the Bible. Suggestion ko nga sa inyo mga kapatid, if you feel sad or if you feel bored, huwag kayong mag-text ng mga nasa contact information nyo when you feel bored. I suggestion ko, read a book, magbasa ka ng libro, magkapi-kapi ka, ng solo ka, mag-exercise ka, itulog mo na lang. Because these are helping you mga kapatid. Pasensya, hindi ako health guru. Pero sa totoo lang mga kapatid, sino sa inyo nung nag-exercise kayo dahil sa preaching last Sunday, you feel happy nung nagpa-araw kayo? Kaya pagdating sa social media, ba't kayo mga post ito puro bintana? Kasi nakaganon lang sa bintana lagi. Anong ginagawa niyan araw-araw? Nakatunga nga lang, ganun. Nag-aantay ng milagro sa Panginoon. Amen? We can do something about it, mga kapatid. I'm telling you. Sabi mo sa katabi mo, you can do something about it. Oh. Maglakad-lakad. Makinig sa mga magagandang... Mag-socialize ka. Oh, mahirap din yung masyadong matipid. Pastor, nagtitipid kami. Ganyan. Huwag din naman. Huwag mong tipirin yung mental health mo. Huwag mong tipirin yan. O makipag-socialize ka, makipag-mingle-mingle ka. Kesa yung need mo na to, yung need mo for joy and peace, hinahanap mo sa alcohol, sa drugs. Pansinin nyo, di ba? Yung mga nag-i-smoke, nagsisigarilyo. O ba't ka nag-i-smoke? Pampatanggal ko to ng stress. So may need. Ano yun? May stress ako. Gusto ko ma-alleviate. And tanong, sigarilyo lang ba talaga paraan? Hindi ang paraan. Doon mo lang kinuha. Ang problema dyan mga kapatid, yung remedy mo, addictive. Nakaka-addict. At pag nakaka-addict ang remedyo mo, hindi ka dadali niyan paangat. Lahat ng addictive, pabagsak yan. Di ba? Correct. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo yun, sa Fulcano. Oo. Di ba? Hindi yun mga kapatid. Amen? Ang nagiging result, nagkakaroon ka ng toxic lifestyle. Imbis na manigarilyo ka, may suggestion is, buksan mo bintana mo, o kaya maglagay ka ng mga essential oils, mga ganyan. Wala kang binibentang essential oil. O kaya naman parang, feeling mo toxic na environment. Pansinin nyo to, maglinis lang kayo ng bahay, nakakasaya. Linisin yung cabinet, nakakasaya. Matulog ng, alam mo mga kapatid, pag ako nakatulog ako ng 8 hours, sarap, 8 hours. Mantalang nung binata ka pa, 14 hours, dire-diretso yan. Ngayon, minsan sa dami ng, alam mo yun, nararamdaman nyo yung parang, wow, maaga ako matutulog ngayon, tas bukas, tanghali na ako magigising. Talaga susulitin ko to 13 hours of sleep kasi day of bukas. Tulog ka alas 7, alas 8:30, gising ka na. Tapos di ka na makatulog uli. Scroll na lang muna ako. Correct mga kapatid? Wala, mag-amen. Parang wala. Ang gusto umamin na. Pero totoo, di ba mga kapatid? Amen? So we are looking for a solution dun sa mga hindi dapat. Sabi nila, yung therapy daw nakakatulong. Yung lifestyle change, lalo na. Nakakatulong. Good amount of sunlight, good amount of exercise, diet. Aksidente lang yun pagkakatingin ko sa'yo. Diet.
and stop those unrealistic expectations that you have for yourself. Na nakaka-harm na ng ating katawan. Kung sasama rin nyo itong pinagbabanggit ko mga kapatid, usually kaya tayo nagiging napupunta sa depression or addictive behaviors is because we have a toxic way of dealing with this toxicity. Meron tayong toxic behavior to deal with our toxic feeling. Yung para ma-address mo yung toxicity sa katawan mo, minsan toxic din yung pamamaraan natin kung paano i-handle ang mga bagay nito. But again, ang gusto ng Panginoon sa iyo ay magkaroon ka ng peaceful, sound mind. Yun ang nais ng Panginoon na maranasan mo mga kapatid. Don't react in a toxic way for every toxic behavior that you feel. Hindi mo na makokontrol ang sinasabi nila, hindi mo na makokontrol ang kanilang behavior, but you can control your response. You cannot control what they post, but you can control who you follow. Pwede namang magkaibigan kayo pero hindi kayo nagfa-followan, di ba? John 14:27. Ang sabi ni Jesus Christ, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither it be afraid." Mas mababaw na translation. John 14:27, NLT. "I am leaving you with a gift." What's that gift? Come on, somebody. Peace of mind and a heart. And the peace I give is a gift that the world cannot give. So don't be troubled or don't be afraid. My advice to you is this. You already have the peace of mind. You already have the sound mind. It's a gift from God na binigay ng Panginoon sa iyo. Kaya nga sabi ni Jesus, don't let your hearts be troubled. So every time makakaranas ka ng toxicity, depression, challenge your emotion. Regulate your emotion. Every time sasabihin mo, I've had enough, gusto ko na sumuko, gusto ko na, challenge it. Tama ba itong nararamdaman ko? Tama ba na mag-give up ako? Kausapin mo. Confront it. Tama ba ito na gusto ko na sumuko o nag-overreacting lang to? Magugulat ka, teka lang. Baka nga overreacting to Because you already have it. Is this making sense mga kapatid? Sabi rito, it's a gift from God, yung peace of mind. Yung heart natin is a gift of God. So, ibig sabihin, kailangan mo lang i-regulate, kailangan mo i-handle yung emotion mo at yung feeling mo. At lagi mong tatandaan, mga kapatid, that in the midst of your trouble, in the midst of that pain, in the midst of those moments that you feel drained and depressed and you feel traumatized and you have grief, always remember that the help of God is always available to you. You just have to activate it, receive it. Hindi ka nilayuan ng Diyos, kapatid. Andyan lagi ang Panginoon. Andyan lagi yung shalom, yung peace that surpasses all understanding. All you have to do is claim it and receive. Lord, I declare peace of mind. I activate the gift of peace of mind that you already give in my life. And as I close in Jonah chapter 2, habang si Jonah ay nasa tiyan ng goldfish, malaking isda, because of his disobedience, duminig siya sa Panginoon at sabi niya sa Jonah chapter 2, "In my great trouble, I cried to the Lord." And what? "In my great trouble, I cried to the Lord and..." Once again, sa panahon ng aking kagipitan, umiyak ako sa Panginoon at sinagot ako ng Panginoon. Wow. So every time na meron kang mindset na hindi na ikinig ang Diyos sa akin at di sumasagot ang Diyos, deception yan. Ito ang truth. Feeling yan. Ito ang truth. Pag tumawag ka, sasagutin ka ng Panginoon. Tingnan mo si Jonah, nasaan siya? From the depths of death, I called, and Lord, you heard me. Kahit nasa pinakamababa, pinakamadilim na yugto ng aking buhay, when I cried out to you for help. Kahit ako ang pinakamasamang tao sa mundo, when I cried out for help, He heard me. Hindi bingi ang ating Panginoon. Hindi bulag ang ating Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos hindi bingi, na kapag tumawag ka, hindi ka niya naririnig. Naririnig ka niya. At hindi rin siya bulag na kahit hindi ka mag-request at hindi ka humingi, hindi niya nakikita ng Diyos na kailangan mo. He heard you.
when I'm on the depths of death, I called, and Lord, you heard me. Verse 7. And when I had lost all hope, I turned my thoughts, once more to the Lord. So instead na magpa-overwhelm ako sa worries of life, I turn my thoughts to the Lord. I focus my eyes and my thinking and my mindset to what God has for me and the truth of God's word in me. Wow, what a practical advice, mga kapatid, for each and every one of us. That every time we feel afraid, every time we feel stressed, and every time we feel anxious, turn your thoughts to God. Turn your thoughts to God, because the earnest prayer will always come to Him. Naririnig ng Panginoon ang lahat ng ating iyak. Naririnig ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangamba. Pastor, hindi mo alam. Grabe yung isip ko. Sabi nga ng Psalms 92, Pastor, prenish mo na yun, di ba? My mind is out of control. Ganyan ako, Pastor. Overwhelm ako na napakaraming bagay. Feeling ko mababaliw na ako. Feeling ko hindi na ako Feeling ko, Pastor, wala nang pag-asa. Pero sabi rin na scripture, when your mind seems out of control, let the soothing comfort of God's presence calm you and overwhelm you. So instead na yung fear na nag-overwhelm, let the presence of God overwhelm you. Kahit gaano ka messy ang mind natin, it's not too messy for the Lord. He can turn that mess into a message. Kahit gaano ka masalimuot ang takbo ng ating kaisipan, hindi imposible na ayusin niya ng Panginoon. Ikaw man ay feeling mo gipit na gipit. Sabi nga ni Apostle Paul, I'm pressed but I'm not crushed. Tayo din, we're troubled but we are not defeated. May mga problema, may mga hinay, pero hindi tayo defeated, mga kapatid. Nakakaramdam tayo ng depression, nakakaramdam tayo ng fear, nakakaramdam tayo ng worries and anxiety. But this fear doesn't have a dominion over your life. This fear doesn't have an authority in your life. Wala akong otoridad dito. Illegitimate ang kanyang authority. And because of Jesus, I'm telling you this, eye to eye, because of Jesus, you can beat depression. Because of Jesus, we can beat depression. Whether you are going through it right now, or maybe you will in the future. And maybe you are watching this 3 years later. This is the truth of God's word that will never change. Because of Him, you can beat depression. Because of Jesus, you can beat depression. Every head bow, every eye closed. Let's pray. God, thank you that because of you, we have the ability to beat depression. That depression will not control and dominate us. We have that power, Lord Jesus, to bring down every stronghold, to be obedient to the mind of Christ. Father, I pray in Jesus' name for every person under the sound of my voice who are going through not just depression but mental struggle, mental illness. Nothing is impossible to you, God. Alam ko, kaya mong ayusin ang hindi kayang ayusin ng siyensya. Kaya mong pagalingin ang hindi kayang pagalingin ng siyensya. Kaya mo, O Diyos, na gawin at gampanan yung hindi mabigay ng ibang tao sa amin. And Lord, sa panahon na kami may mga needs na hindi po namimit, hayaan mong sa'yo kami tumakbo, Panginoon, para maghanap ng kaligayahan, ng kapayapaan, para maghanap, O Diyos, ng comfort and joy. Lord, in Jesus' name, I pray for our entire global family, mga tao na nag-reach out sa akin for prayer, dahil sila po ay dumadaan sa ganitong estado ng buhay. Mga pamilya nila, mga magulang nila na dumadaan din sa depression. I pray in Jesus' name, right where they are, abutin niyo po sila, Panginoon, ng inyong mga kamay. At hayaan na ang comfort at ang hipo mo at ang touch mo ay maranasan nila ngayon din, Panginoon. That because of you, meron kaming assurance, Lord Jesus, that you've already finished at the cross. Every struggle, every pain, every heartache that we are going through right now, we believe it is done. We believe it is finished. We believe it is under control. We believe it is handled. That when we come to you there in heaven, you will wipe away our tears, Lord Jesus. And you will say, there will be no more sorrow. There will be no more pain. There will be no more suffering. It's done. It's finished. Welcome home. Father, we receive
peace of mind. We receive mental health. We receive sound mind, sensible, reasonable mind, Lord God. And thank you for the gift. Thank you for the gift of life. Thank you for the gift of a peaceful mind. We claim it, we receive it. Church, right where you are, receive that. Receive it, activate that promise. And say, I believe, Lord God, and I receive. I believe, Lord God, and I receive. Lord, we believe it is ours. And we have the legitimate authority over our minds. We will regain control. We will regain possession, Lord God, of our mindset. And we will only allow, Lord God, spiritual mindset, nourishment that comes from you. All glory belongs to you, God. You are amazing. You are wonderful. We cannot thank you enough. And I know healing is taking place right now. I believe, Lord God, that peace is comforting us and surrounding us right now. Right now. Right now. Right now. Right now. I pray that the Lord will bless you. I pray that the Lord will keep you. Make His face shine on you. Be gracious to you. Turn His face toward you and give you peace. And may the blessing of God, Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. In Jesus' name we pray. If you receive it, shout amen. Right now. Woo! I believe it, I receive. Hi Guava Family! Maraming salamat na natapos po ninyong panoorin ang video na ito. Bago lamang po tayo pumunta sa ating next video, ay nais ko pong personal